Welcome. Today, we explore faith in motion, as lived by Abraham and his family, in Hebrews 11 verses 8 to 12. What does faith look like when the future is unseen, the path is unclear, and the promise seems distant? Let's walk with those who trusted beyond what they could see. Hebrews invites us into a timeline of bold trust, not perfect certainty, but chosen obedience. Let's listen to the patterns we can claim for our own journeys. Verse 8. By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place he was to receive as an inheritance. He went, not knowing where he was going. Verse 9. By faith he dwelt in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. Verse 10. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. Verse 11. By faith Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. Verse 12. Therefore from one man, and him as good as dead, were born descendants as many as the stars of heaven, and as many as the innumerable grains of sand on the seashore. Obedience precedes revelation. When the call is vague, faith moves first. The promise isn't only about land or children. It's about a future secured by God's faithfulness, shaping today's choices. If you're facing a future you don't fully see, start with trust. Take the next step, even if the path isn't visible. Subscribe for more reflections on faith that meets daily life. Comment below with a time you stepped out in faith. This is Faith in Action, Hebrews 11 verses 8 to 12, inviting us to trust the one who leads. Ato ni gisugdan sa tong Huwebes pagtuon. Tungod kay gusto ta maintindihan na si Abraham for so many times encountered with God. Nagpakikita sa Diyos. Kadayon, isa sa pagkitaay nila sa Diyos, ang gitawag nga Genesis chapter 18, nga kung mahatag ta sumari karon, kung aton gitawag i-arrange according to the principle of homiletical order, makita naton diri ang word nga pagtuo, hospitality, and generosity. Repeat after me. Pagtuo, hospitality, and generosity. Sa aton ginlantaw kag ginbasa sa gitawag yung Genesis chapter 18, makita naton, ini na naton pagbasahon to kaginbasa na naton aton lang mahatag ng kodyutay sing summary, kagdayon, ako nagapati nga diri sini nga importante gini nga bahin. Tungod kay ang hambal sa Biblia, it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. May hindi malikawan nga appointment utod. Pwede ka kalikaw sa iban nga appointment, pero natungod sa pagpakikita sa Dios someday, hindi gina matabo nga hindi ka mo magkitaay. Tungod kay siya ang naghatag sa imo sing kabuhi, siya ang naghatag sa imo sa pagsustin sa kabuhi nga iya ginhatag, gani maghatag kahusay sa mga butang ang imo ginhimo. Kagdayon, ato na ni gitun-an sinuning mga tao nga nakapakikita sa Dios, agud may ideya na ta panahon nga din magkitaay kita sa Dios. Aton gitun-an ang kabuhi ni Elijah nga nakikita sa Dios. Gitun-an naton ang kabuhi sa gitawag ni Prophet Samuel nga nakikita sa Dios. Aton gitun-an ang kabuhi ni Prophet Habakuk sa nakikita sa Dios. Kagdayon, damo pa nga tun-an naton sa encounter. Tungod kay ako nagapati, amuni ang gitawag ya butang nga aton maintindihan, nga aton makuha sini nga mga encounter, kag maaman ta aton kabuhi sa pagpakikita sa Dios. Tungod kay nagapati ko sa isa ka principle, one of the sanity of Christianity is preparation. Repeat after me. One of the sanity of Christianity is preparation. Aton lang taon jutay ang aton ginbasa sa nagligan. Abraham had rested the test part of the day. However,
He gave a very friendly welcome to the three visitors. Samtang nagpahuay-huway sa kainit sa sinangadlaw, may nag-agi nga 3 ka bisita. It was the custom to be hospitable and kind to all visitors. Amo ni ang tradisyon, amo ni ang kinaiya sa mga Hudyo. Tungod kay imo makita iya, matinatapon sila. Kag manggihatagon sila. Kag dayon, imo makita kung padayunon tani, Abraham did not know that one visitor was the Lord. That shows that they were special, so he ran to them and he bowed down that action should great honor. Kung imo makita sa unang tradisyon, kung yuko ka, mag-bow down ka, amo nang paghatag sing dako nga kadungganan sa imo bisita. Ang akon amay sa panahon sa gira, kunway ang Ginoo naghatag sa iya sing wisdom according to the principle of intuition. Sa siging gira, tungo kay gabakit-bakwit sila, imo makita iya nga naghimo siya sing poultry nga din, imo makita iya nga nagsagod siya manok. Kagdayon, panahon nga magbakwit, mabalik po siya sa iya manukan nga gamay, agud nga may maihaw sila panahon sa Thanksgiving. Isa kation, sa dito siya sa sulod sa iya, kamalig nga gamay. Huwag sa kahibalo nga ang hapon gali, dira na. Ang mga hapon, dira na. Igo niya paglingi, dira na ang hapon sa purtahan. Galing kaya nga kung amay, may inampuon na gito. Hindi na siya ka dalagan pa, nabutang siya sa pangalang-alang. Abi mo lang, ang ginimo sa kung amay, nagyukbo siya sa hapon. Kagdayon, sa nagtanaw ang hapon sa iya, naluoy ang hapon sa iya. Gali kay kung magyukbo gali ka sa hapon, that's the sign nga din imo makita iya nga nagtahod ka sa ila kag nagrespeto sa ila. Dayon, sinyasanay lang, nag-istorya sila sa hapon, kag dayon iyagi punpunan itlog, gipadalan niya manok ang hapon, kag naglakat ang hapon nga malipayon. Kag dayon, kaangay sini. Righteous people according to the Bible bow down when hindi na naamo nga. Righteous people bow down when they worship God. Risol God. Mo kita niya. Bow down when they worship God. Dayon, he offered water to drink. Iyagi hatagan sing tubig. Abraham offered things that would make traveler feel much better on the hot day. He offered water to drink. Iyagi hatagan tubig. He offered water for them to wash their feet. And he invited them to rest under the tree that gave them shade. Amo ni ang iyaginhimo. Amo ni ang iyaginhimo. Amo na kung imo tan-awon, ang iya pagtuo na manifest sa hospitality kag generosity. Amo na nga in quotation sa sini. Ang gitawag niya James chapter 2 verse 4. Aton anay biyaan ang Genesis kapitulo 18. Aton anay lantaw. Versikulo 14. Santiago 2. Basahon ta. Hindi kamo malipat sa pagbaton sa mga dumuluong sa inyo balay. Kay may mga tao sang una
nga naghimo sina kag wala sila makahibalo nga ato gali ang ila bisita mga anghel. Amo ning natabo sa gitawag yang Genesis Kapitulo 18. Kagdayon kung mabalik kita sa gitawag versikulo 5, sa dira nga din imo makita ginamana na ni Abraham. Nagsiling dire. Makuha man ako sing sarang ninyo makaon. Ang pagtuuya, ang but ipahangop sini nga passage, makita ni sa binuhatan sa gitawag being hospitable. Ano ni hospitality? Pagka matinagdanon, pagka maabi-abihon. Amo ning word nga hospitality. Kag amo ni isa sa mga binuhatan kung ikaw magtuo sa Dios. Palakpakan na to ng Ginoo. Muna nga mag-ugtas giko nga inyong pastor. Kung may mga bisita ta diri nga diin, hindi naton matatapan. Palakpakan na to ng Ginoo. Kag nagapasalamat giko nga din imo makita it tested and proven nga din ang aton ipanggas amo na ang aton ani. Pamangkutan yung mga young people sa nagbisita ta sa bantayan. Tanan nga mahimo nila sa pagtatap sa aton ilagin himo. Tungod kay nag-ani lang ta kung ari sila, ginatatap ta sa aton masarangan, ginasagod ta sila sa aton masarangan. Kagdayon, ako nagapati, nga ang pagkadto dito sa youth camp, sa mga young people, nag-ani lang sila sa gipanggas naton diri. Palakpakan nato na Ginoo. Muna nga, I would like to say it with honesty. Sa panahon nga may bisita ta diri, ini gito hospitality. Hindi na napaintindi nga mahadlok kamo, nga makaamot kamo pagkaon. Hindi issue sining pagkaon. Will and good kung maihatag ta sa ila. Pero ang importante dire, nga mapakita naton sila sa aton pagka-mainabyanon, pagka-maabihon, pagka-matinatapon. Pagpakan naton na Ginoo. Kag amuni ang trademark sa Universal Church of Christ Group of Churches Philippines. Makadto kita sa gitag versikulo 5 sa Good News Bible. Makuha ako sing pagkaon para sa inyo agod nga may kusog kamo sa inyo paglakat. Tanawa si Abraham, gikalipay ko ang pagserbisyo sa inyo samtang ari kamo diri sa amon. Amo nang tuod nga may pagtuo. Hindi kay pagtanaw nimo sa bisita, hindi bisita, buwisita. Amo nang hindi ka kasulan, kabudlayan. Way ka kahibalo, nga gipadala na sa Ginoo in order nga diin imo serbisyuan, agod nga ang imo pagtuo may binungatan. Palakpakan naton ang Ginoo. Tanaw si Abraham. Ginakalipay ko ang pagserbisyo sa inyo samtang ari kamo diri sa amon. Amulan ni nga translation sa Good News Bible kag sa EPD, imo makita iyang iba sa ibang nga translation, even sa English nga translation. Abi mo lang, basahon ta? Aton basahon. Makuha man ako sang pagkaon para sa inyo, agod may kusog kamo, baskugon ta pagbasa, agod may kusog kamo sa inyo paglakat. Gikalipay ko ang pagserbisyo sa inyo samtang ari kamo diri sa amon. Palpakan na to na Ginoo. Kagdayon, nagsabat sila. Baskugon ta,
kag nagsabat sila, sige, maayo man ina, kag salamat gid. Amo ni nga passage, kung aton sakyan ang Good News Translation kag ang apulong sa Dios, amo ni nga bersikulo sa Biblia nga ang bisita niya nga iya ginsagod, nga isa sini ang Ginoo gid nagpasalamat kay Abraham. Palakpakan nato na Ginoo sin. Ang aton gitawag nga naandan pirmi tagapasalamat sa Dios. Right? Will and good. Ika-11 na tang pasalamat sini. Ika-12 na sa dason nga gitawag ya bulan. Pero sa sini nga passage, imo makita iya ang translator sa Good News Bible kag sa EPD nagsiling nga, sige maayo man ina kag salamat gid. Nagpaintindi isagali ka maayo nga diin generous ka. Palakpakan nato na Ginoo. Manggihatagon ka, isagali ka maayo nga buhat nga hospitable ka, nagaserbisyo ka nga may kalipay. Abi mo lang tandaan ninyo ni isa sa gireklamo sa Pentateuch, isa sa sa 5 books of Moses, isa sa gireklamo sa Dios sa mga anak sa Israel. Kung basahon nimo ang Deuteronomy, tungod kay waay kamo gaalagad sa akon nga malipayon, patilawon ta kamo pag-alagad sa inyo kaaway. Kag didto inyo ma-experiencean nga pintasan kamo kag imaltratar kamo kag dayon sa sina nga ni panahon mangandoy kamo sa pagsagod kag pagtatap na kon sa inyo. Everybody say. Amo na nga sa San Juan, kung basahon na to, ano nga ambal sa San Juan? Gibasa na to na sa nagligat, 8. Basahon na to. Nalipay gid ang inyo amay nga si Abraham sa makita niya ang akong tiun. Gihatagan sa Ginoo sing tiun gid. Nga din maka-encounter kag amo ni ang gikalipaya ni Abraham kag nakita niya gani kag nalipay gid siya. Ito nga imo makita ya, malipay ang Ginoo gali kung manggihatagon ka kag hindi ka dalok-dalok. Malipay gali ang Ginoo kung natagan mo sa tiun. Malipay gali siya kung hatagan mo sa 24 oras nga gihatag sa imo, hatagan mo siya tiun nga diin makiginunanon ka sa iya, makigpilusip ka sa iya, kag makommunicate ka sa iya. Malipay gali siya nga sa isa ka semana may tiun ka sa pagsimba, may tiun ka sa prayer meeting, may tiun ka sa pagpulaw, may tiun ka sa pagpalapit sa iya. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na nga imo makita, I would like to repeat it again and again. Nga siling pa ni Solomon, imo makita anong hambal niya. He made everything beautiful in His time. He set eternity in the heart of men, but He cannot fathom what God has done from the beginning to the end. He made everything beautiful in His time. Nangin matahom ang kabuhi ni Abraham. Nangin matahom ang kabuhi ni Abraham. Tungod kay, hindi lang kay nagtuo siya, kundi gi-back up ni sa iya binuhatan. Abi mo lang, ang problema sa Christianity karon, isa sa problema sa Christianity, hindi na siya ka-demonstrate sa iya gituhuan. Ang iya gipatihan kontra sa iya lifestyle, kontra sa iya ginahimo. Kagdayon kung imo tan-awon, klaro katama utod kagabyan. Nga diin, siling pa ni Santiago, ang Santiago, kung imo lang taon, sa Santiago, Kapitulo, kung may nagsala, sa Kapitulo 2, ang pagtuo kag ang binuhatan. Ang pagtuo kag ang maayo nga binuhatan mga utod ko. Baskugon ta,
Ano bala? Daw hinay ka mo. Way kamuganang ang inyong pagtuo, butangan maayo nga binuhatan, generosity kag hospitality. Basko gunta, ang pagtuo kag ang maayo nga binuhatan mga utod. Ano bala ang makuha sang tao kung magsiling siya? May pagtuo ako. Pero ini nga pagtuo wala ginaupdi sang maayo nga binuhatan. Tanaw ba question mark? Basko gunta, maluwas bala siya sa sida nga klase sang pagtuo? We really believe the principle of the reformer that gitawag sola fide, by faith alone. Pero ining gitawag sola fide, hindi nilahog-lahog tungod kay hindi ni piki nga pagtuo, ini nga pagtuo inupdan sa maayo nga binuhatan, kag ini nga binuhatan, kung imo lang taon sa kabuhi ni Abraham, specific nga hospitality and generosity. Palakpakan na ito ng Ginoo. Hindi ni mo ni maliso. Hindi ni mo ni maliso. Amo na nga, I would like to say it with honesty. According sa New Testament, humok luwason ang hindi dalok-dalok nga tao. Masiling ka mo nga, basi nagbinuting dis ba dyan? May duha ka example, biblical example, nga humok luwason ang tao nga may gitawag kinaiya sa pagkamaghihatagon. Number 1, si Cornelio nga centurion. Cornelio nga centurion was ignorant about the gospel. Ang ara lang sa iya nga nagasimba sa nagapangamuyo sa Diyos. Kang nakita sa Diyos nga ang iya pagpangamuyo, iya sincero kag tinagipusuot. Kag siguro nakita sa Dios nga way isa nga mag-witness sa sini nga kapitan because siya ang pinakagitawag niya maisog guro nga kapitan sa Roman Legion. Hindi ka magkapitan kung tarantado ka. Kag sa iya pagpangamuyo, way na nagamit na ang Ginoo, hindi na sing tao kundi anghel na kag nanaog. Cornelio, ang imo pagpangamuyo kag ang imo pagkamanggihatagon nakalambot sa langit as a memorial sign sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Kung natawon ninyo, ano nang gitawag? May mga memorial park. Nagpaintinangin handumanan sa Dios ang iya ginahimo. Kag something was lacking in the life of Cornelio nga centurion. Kag gihimunan sa Dios. Sila siya magsugo kasing tao kag kadtoa si Simon Pedro dito sa gitawag sa sining address kag dayon magkadto siya di sa imo kag dayon explikaran ka sa kaluwasan. Ano ang ara kay Cornelio nga centurion? Ang pagka mainampuon kag ang pagkamangyatagon. Everybody say amen. Si Lydia, imo makita ang gitawag niya, ang iya business, imo makita iya. May business siya nga diin, imo makita na abtan ni Apostol Paul kag ni Silas kuno iko nagsala. Sa dira nga pag-abot ni Silas kag ni Apostol Paul kuno iko nagsala sa gitawag sa libro sa buhat, imo makita gipabayan, siguro gipabayan sila sa sila nga syudad. Pero imo makita si Lydia, imo makita lain ang iya lifestyle. Sa pagkakita niya kay Apostol Paul, gipakaon si Apostol Paul. Gisagod si Apostol Paul. Gitatap si Apostol Paul. Kagdayon, sa namati siya sa wali ni Apostol Paul, ang hambal sa Biblia, ginabrihan, ginbuksan ang tagipusoon ni Lydia, agod magtuo siya sa gospel, agod maluwas. Palakpakan na ito ng Ginoo. Pero tanawa, ang rich young ruler, gusto siya kaluwasan? Nagsiling sa Ginoo, ano ang himuon ko Ginoo para ako maluwas? Siling ang Ginoo, bantayi ang mga sugo. Tuman ka sa seremonyalos, tuman ka sa moralos, tuman ka sa gitawag nga law of health. Tumanon mo ni, siling ang gitawag rich young ruler, natuman ko na ni tanan.
Ano pang kulang? Nagtuman na sa kasuguan na. Nagtuman na sa gitawag yan, nagtuman na sa gitawag seremonyalos. Way pugakaon to baboy, way tugakaon gitawag yan nga mga way himbis. Pero within sa sulod siya may kulang. Kag ang Ginoo was so wise nga diin, gusto niya himunan ang kulang. Siya kung gusto kagid maluwas. Puli ka, ibaligya ang imong pagkabutang, ihatag sa mga imol. May natabo bala sa kasulatan nga gisubong pag-treat de Ginoo sila ang manggaranon? Wala. Special treatment to kung kay may gipunting ang Ginoo, may buot kwaon ang Ginoo sa iya nga among kadalok. Everybody say amen. Amo ang kakog, ang gusto kwaon sa Ginoo sa iya. Uy, si Job, si Ganay, si Job, ibaligya na mo pagkabutang. Si Abraham, si Ganay, ibaligya na mo pagkabutang. Imo makita si Nicodemus, imo makita member sa Sanhedrin, kag dayon ang kasaysayan nagsiling, manggaranon si Nicodemus. Joseph of Arimathea, tanan, waay gid nagsiling ang Ginoo, ibaligya na imo pagkabutang kag sunod ka sa akon. Ini lang nga instances sa Biblia. Tungod kay may buot hilwayon ang Ginoo sa kabuhi sa sining rich young ruler. May mo lang, hambal sa Biblia, basahan ninyo. Naglakat siya nga masinulubon, to kay hindi siya gusto manghatag. Kag ang Ginoo nagsiling. Seryoso nagsiling ang Ginoo. Mahapos pa. Pasudlon ang sa dagom ang isa kadako nga kamilyo kaysa isa ka tawo nga dalok-dalok nga makasulod sa giyan sa langit. Everybody say amen. Everybody say amen. We must be aware of him. Tungod kay kung ang tawo nga hakog, hindi na siya mapuslan sa Dios. Way kung specific ang isyu kwarta, hindi. Kung hakog ang tao, way na sa tion sa Ginoo. Everybody say amen. Dalukan niya ang Ginoo sa oras. Dalukan niya ang Ginoo sa serbisyo. Dalukan niya ang Ginoo sa iya pangunahuna. Imbis maminsar sa Ginoo to kay hakog siya, ang iya pinsar pin may mga butang nga kalibutanon. Pagpakan na to na Ginoo. Laktod way sa tion sa Ginoo, ang iya focus amulang pirmi ang pagpauswag sa kaugalingon. Utod kag abyan ang Ginoo sa tutuod gidya, ang kauswagan niya intra na sa imo plite kung mag-alagad ka sa Dios. Hindi ka na magpalibog sina. Tumana lang ang Ginoo, alagaran lang Ginoo, ang pasalig sa Ginoo, paimnon ka niya, pakaunon ka niya, kag bisan ayuhon pang imo balatian. Plakpakan na to na Ginoo. Kung hindi lang kayayuhon ang imo balatian, kung magbalatian ka, hindi ka pa mapatay tungod kay naghandong pa ang Ginoo nga mo pasirbisyuhon ka niya tungod kay mapuslanon ka sa sining nga kalibutan. Plakpakan na to na Ginoo. Dayon, makanto kita sa Santiago gihapon sa 19. Baskugon ta, nagapati ka nga may isa lamang ka Dios. Maayo gid. Ha? Pero, paskugon ta, pero, ang mga demonyo nagapati man. Ito sis, kung nagapati ka nga isa ang Diyos, way kamo kalainan, way takalainan sa demonyo, kaya ang demonyo gapati man. Kagdayon, may gihimo ang demonyo nga hindi naton mahimo. Ang hambal sa Biblia dre, ang demonyo nagapati man kag nagakurog pagani sa kahadlok sa Dios. Ang demonyo gakurog ag hadlok sa Dios, pero hindi gid mubuhat og maayo. Palakpakan nato na Ginoo. Everybody say amen. Kita ka bala demonyo nga nanghatag? Ang demonyo ya muhatag na paunla na. Akon gibasa si
ano to nga panahon, pa-Austrian Age, during the time of Renaissance. Ina si Paus, nakigkubinan sa panulay. Kagdayo, nagsiling siya, kung ihatag mo ang 24 katuig, unlimited wealth, unlimited pleasure, unlimited position, ihatag ko sa imo ang akong kalag. Kag ang kasaysayan, nagbutang sila sing covenant kag agreement. Imo makita iya. Akong gibasa ang dokumentary, pirting kalipay niya, pero sa katapos na ang 24 katuig, dira na siya nagsala. Naninguha na siya nga di na siya magtuman. Pero ang kasaysayan nagsiling, sono, legend man o reality man, sa dira nga nag-abot ng tion. Balay niya nasunog. Tanan nga pagkabutang niya nasunog, dala siya sa pagkasunog. Nga, imo makita ya, ang mga butang nga ilagin agrihan, kagituman sa panulay, imo makita, paun lang to, agod malaglag ang iya kalag. Pero sini, anong hambal sa Biblia? Basahon na to, dungag. Ano pa? Nagapati ka nga may Diyos. Pero ang mga demonyo nagapati man ka nagakuro. Buang-buang ka. Gusto mo bala nga pamatud-an ko sa imo ang pagtuo nga wala ginaupdi sa maayo nga binuhatan, wala ginsing pulos. Palagpakan na ito na Ginoo. Gitudluan ta sini. Nga ang mga tao nga nakapakikita sa Dios nga may pagtuo, imo makita, gipangitaan, nagpakita ginsing maayo nga binuhatan. Everybody say amen. Amo nang problema sa moderno nga Christianity. Amo nang problema sa moderno nga Christianity. Amo kanina nga sa nagsugot ta sing pagtuo. We form an attachment to the personality of the Son of God. Ginatun-an kita sa principle and mystery of mystical religion. Nga sadra na attach ka sa Ginoo. Nagtapi ka sa Ginoo, gidawat nimo Ginoo nga imo personal nga manluluwas. May pagkinahanglan ka sa Ginoo, kag ang Ginoo may requirement nga pagkinahanglan man sa imo. Ang imo pagkinahanglan nga gihatag sa Ginoo, ginpatawad ang imo sala. Ang pagkinahanglan nga gihatag sa Ginoo sa imo, gisabat ang imo pagpangamuyo. Amo gani nagapasalamat ta pirmi ito kay gidasabat sa Ginoo nga aton mga pagpangamuyo. Nakinahanglan kita sing kapatawaran, nakinahanglan kita sing paglaom, nakinahanglan kita sing assurance sa ato relasyon kay Kristo. Kag ini gihatag. Pero tandaan mo ni, may gikinahanglan po ang Ginoo nga ipabuhat sa aton. Palagpakan na to na Ginoo. Kag kung hindi na to ni mabuhat, hindi na to ni mabuhat, sa atubangan sa Dios, bintahuso ta katama, to kay ang aton giapas, ang aton lang makuha, hindi ang aton mahatag sa Dios. Palagpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Hindi ba lang masiling ta nga gipatawad ang aton sala. Gipanalanginan ta. Gipanalanginin ta, gibendisyonan ta. Amo gani na nga, hindi na kon malipatan ang ilustrasyon ba. Nga aton halimbawa pariyagid sa sakayan. Sa wala pa ang Ginoo sa aton, imti kita. Waay taunod. Waay taunod. Pero sa dira nga diin kaangay sa sakayan, nagatapik ta sa Ginoo. Gikargahan, giludan ta sa Ginoo. Sing kapatawaran, pagpakamaayo, waay ta niya pagpabayi, waay ta niya pagpagutumi, gisagud ta niya, kagitatap ta niya. Pero tandaan ta, balik ko na kun because repetition is necessary to establish truth. Pero kaangay sa sakayan, nga kun kargahan ta, gaunlod na siya.
Tungod kay may karga na siya. Ang buti pahangop sini. Nga sa dira nga kargahan ta, sa magadako ang karga kapag pagkamaayo sa aton kabuhi, kinalan magpadalom ta sa aton relasyon sa Ginoo. Palakpakan nato na Ginoo. Hindi ta maglutaw. Hindi naton kilalakon nga kung gipanalangin nang ta maglutaw ta kag dayon imo makita magpabugal ta sa aton gitawag na dawat sa gi-enjoy naton nga bendisyon sa Dios, because it is very dangerous. Ang isyu diri nga kung kargahan ka, hindi nimo tinguhon ang sakayan nga di mo makita magwa sa tubig. Hindi nimo pag-ihangir ang sakayan. Kinanglan, hindi ka mag-agin sa lo sa nityor, nga kung kargahan ka ang sakayan niya gaunlo, nagpaitini, kung kargahan ka sa pagpakamayo, kinanglan magdalo mag imo pag-alagad sa Dios, palakpakan na to na Ginoo. Magdalo mag imo pagpangamuyo sa Dios, magdalo mag imo pagsimba sa Dios, magdalo mag imo pagserbisyo sa Dios. Because time is running out. Hindi na nato Hindi na nato ni maubos tungod kay mahilikoton bata. Tandaan ninyo nga si Abraham gipaistar sa lugar sa Berseba. Basahan ninyo ang Bible Dictionary, Bible Commentary, Bible Encyclopedia. Makita nimo ang word nga Berseba is the place of abundance. Ito sis kung makig-abyan ang Diyos sa imo, may attachment ka sa Diyos, imo makita ang giistaran ni Abraham, mangin istaranan mo. Palakpakan na to ng Ginoo. Nga ang Pauline epistle nagsilinggid, kung may attachment ka sa kay Kristo Jesus, may connection ka kay Kristo Jesus, kung may kaangtanan ka kay Kristo Jesus, automatically, naturally, mangin anak ka ni Abraham sa pagtuo, kag manunubli ka sa tanan nga bendisyon nga gisaad sa Ginoo kay Abraham. Palakpakan na to na Ginoo. Ano ni nga bendisyon? Panahon sa kalisdanan, ara ang Diyos. Panahon sa kabudlayan, ara ang Diyos. Wala sa gapabaya. Pero tanawan ninyo, I'm going to repeat it again and again so that this truth, this immortal truths of revelation from the Word of God will be tucked not only in your mind but also in your spirit. Nga gisugo sa Dios. 3 days journey. Halin sa Berseba, pakadto sa bukid sa Moriah, kag ipahalad si Isaac. Damo nga mga eksplikasyon sa mga teologian. Pero kuhaon ko lang ang isa. Nga gisugo siya sa pagsimba nga may sakripisyo. Tungod kay ang pagsimba nga may sakripisyo, amo na ang maintenance nga ma-maintain niya ang panalangin nga iya gin-enjoy dira sa Berseba. Palakpakan na to na Ginoo. Kabalo bala ka mo mga kauturan, nga kung magsugod pagpakamayo ang Diyos sa imo, magsugod bendisyon ang Diyos sa imo, magsugod pagpanalangin ang Diyos sa imo, gusto siya nga magsimba ka sa iya, nga mabatyagan mo siya pirmi, mabatyagan mo siya pirmi sa imo pagpangamuyo, mabatyagan mo siya sa imo pagpamati sa pulong sa Dios, mabatyagan mo siya sa imo pagtulog, madamguhan mo siya sa imo pagtulog, kag dayon malipay ka nga magbasa sa iyang mga promesa, tungo kay amo nang pamaagi nga mamintin ang bendisyon nga din imo makita iya gihatag sa imo. Tungod kay tandaan ninyo mamintin lang ang bendisyon kung may pagkamatarong. Palakpakan na to na Ginoo. I would like to close it. Halin ko sa youth camp, nakasakay na kon ang Britons nga diin imo makinataw sa England, kag ang iya gikon ang iya pamilitary kaliwatan sa Viking. And I really appreciate ko, you are the descendants of the brave people. Pero sabi mo lang, lot of frustration ang iya ginhamba. Siling siya, Philippines is a beautiful country.
Siling pa niya, nag-star ko for so many years di sa Pilipinas. I want to raise my son sa sininga nasod. Pero panglingaw siya. Ang pinakabudlay sa tanan. Napanguluhan kamo sing mga tao nga mga kurap. Mga kurap nga mga politisyan. Ilagin abusahan ang natural resources. Ilagin kawat ang inyo gitawag iya. Nakamuuntan ni ang mag-enjoy. Tuon. Ano ang nadula sini ng mga tao amo ang pagkamatar? Gasimba ni ng mga tao, ara ni ng mga politiko, ara ni sa simbahan, kadong Domingo, nagsimba ni. Gahatag man eh, pero ang gihatag sa simbahan, kinawat. Muna sa Facebook, nakakadlaw ko. Ano ko ng scientific name sa buaya? Sinaduros buayahos. Kongresos kontrakturos buayahos. Ikatatlo, tambaloslos buayahos. Nga nasubong sila. Tungod kay, we are religious but not righteous. Palpakan na ito na Ginoo. Religyoso ta. May pagtuo ang mga Pilipino. Siling pa sa among istorya, siling pa niya, what's the use ngayon ng mga tao na simba? Ano ang nakuha nila sa simba? Nga nasubong sila. Kag ako nakita, nabatyagan ako as ang among konversasyon nagpadayon tungod kay nagdunggo na, nakita na kon way puni katuo Dios. Tukay ang iya pangunahuna, ang reliyon wala nagkapaliwat sa kabuhi sa sini nga mga tao. Utod kagabyan, hindi ta upod sini nga mga tao. Upod ta sa mga tao nga di nagatuo, kag dayon nagatinguha nga din ang aton pagtuo, makita da sa aton binuhatan.